Inirekomenda sa Kongreso na palakasin ang batas laban sa espionage o paniniktik sa bansa. Kasunod po yan sa pagkahuli sa isang Chino at mga kasabot na Pinoy na gumagamit umano ng high-tech equipment para mga espiya. Saksi si Marisol Abduraman. Matapos ang pagkakadakip ng Chinese national, umano'y naniniktik sa ilang base militar, opisina ng gobyerno, vital installations maging mga mall, lalo raw tumindi ang duda ng Armed Forces of the Philippines. We look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots. There seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Hindi raw kasi ito ang unang beses na may Chinese national na nahuli sa paniniktik. Idagdag pa dyan ang underwater drone na na-recover kamakailan na pang-ibang insidente na raw, pati na ang mga pagkakaaresto sa ilang dayuhang may peking ID at birth certificate, tulad sa kaso ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Nakababahala nga raw ang mga gamit na nakuha mula sa nadakip na Chinese national. High precision topographic mapping and 3D modeling of military installations and critical infrastructures. So kasama nga dito yung camps natin, even yung mga malls. They utilize their equipment to map and survey critical infrastructures and strategic areas to include military installations, ports, malls, communications grids, energy grid, and major seaports and airports covering major routes from the northernmost point of Luzon down to the Bicol region. Pero nang tanungin kung nasa likod ng mga insidente ito ay ang China, ayon sa AFP. I do not want to speculate on anything. We base our statements on facts. Ayaw naman daw ng AFP na mag-cause ng alarm pero nananawagan sila sa publiko na maging mapagmatsyag at agad i-report sa kanila ang mga kahinahinalang kilos. Sa gitna nito, hinimok ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang Kongreso na palakasin ang batas laban sa espionage. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Iniutos na House Quad Committee na ma-detain sa QCPD Station 6 si Police Colonel Hector Grijaldo. Cited in contempt si Grijaldo matapos siyang tumangging sumagot sa mga tanong ukol sa kanyang affidavit sa Senado. Batay sa affidavit, sinabi ni Grijaldo na pinilit umano siyang kumpirmahing may reward system sa war on drugs na Administrasyong Duterte. Mula noong December 14, nakadetine na sa Kamara si Grijaldo dahil sa hindi pagsipot noon sa mga pagdinig. Temporary restraining order mula sa Korte Suprema ang nakuha ng vlogger at senatorial aspirant na si Francis Leo Marcos. Kasunod ito ng kanyang petisyon para pigilan ang COMELEC na ideklara siyang nuisance candidate o panggulo lang. Nakakuha din ng TRO sa Korte Suprema si dating Albay Governor Noel Rosal at dating Mandawi City Mayor Jonas Cortez na parang kinansela ng COMELEC ang COC. These TROs, they enjoin or prevent the COMELEC from implementing the resolutions, considering the candidates are either disqualified or a nuisance candidate. So that means they have to be included in the ballot. Sabi ng COMELEC, susunod sila sa utos ng Korte Suprema. Kailangan daw nila ng 2 hanggang 3 araw para madagdag sina Rosal at Marcos sa balota. Napaka-crucial yung linggong ito. Sapagkat yung linggong ito yung magsisimula muli ang COMELEC ng pag-iimprenta ng balota. At again, ating pong kinukumit, pinapangako the COMELEC will always comply at this point with the Supreme Court directive. Pero sabi ng Korte Suprema, may mga iba pang mga kalintulad na petisyon na kanilang dinidinig. 25 petitions ang nakafile ngayon sa national at local position at 22 naman sa party list. Bago lumabas ang TRO ng Supreme Court, ipinakita pa naman ng COMELEC sa media ang bagong ballot phase. Nakasama na ang isang senatorial aspirant at 8 local aspirant na nauna nang idinagdag sa balota matapos sila makakuha ng TRO mula sa Supreme Court. Sa listahan ng senatorial aspirant, naalis na si Chavit Singso na nag-withdraw sa pagtakbo. Nadagdag naman si Subair Ginto Mustafa, kaya raw may ilang aspirant na naiba ang numero sa balota. Pinasok po natin si Ms. Mustafa, unang-una pong bumaba ay si Olivar,
Ong, Pacquiao, Pangilinan, Querubin, Ibuloy, Ramos, Revillame, Rodriguez, Sahidula hanggang kay Salvador. Hindi na po gumalaw pagkatapos pa dyan dahil tinanggal po natin dahil sa pag-withdraw ni Singson. Naisa na ng COMELEC na makapag-imprenta na muli ng balota bukas pero posibleng sa Biyernes na ito gawin. Sa bawat pangalan kasi na ihahabol sa balota, kailangan baguhin ang database ng mga aspirant, magsagawa ng serialization ng bawat balota at gumawa ng mahigit 1,600 na ballot face. Prosesong inaabot ng 2 hanggang 3 araw. May agam-agam ang COMELEC na baka hindi na nila kayanin ang target nila na April 14 para matapos ang pag-iimprenta ng 73 million na balota. Kahit pa posible raw na 1.5 million ballots kada araw ang maproduce nila. Titiyakin daw nilang hindi maapektuhan ng deployment nito at ng iba pang kagamitan sa halalan. Wala pong epek sa araw ng halalan. Basta dapat mga 2 linggo bago mag-eleksyon na-distribute na ng COMELEC ang lahat ng election paraphernalia sa ating pong sa buong Pilipinas. Bakit? Kasi meron po tayong final testing and sealing 1 linggo bago mag-eleksyon. Sabi naman ng Supreme Court, kinokonsidera nila ang epekto ng mga TRO sa printing ng mga balota. The court does consider the printing of the ballots, of course. But then it did remind the COMELEC in the case of Marquez, the case decided earlier, that the COMELEC should also be aware that in disqualifying candidates, there is a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Napawaw ang netizens sa flexibility ni Marian Rivera sa kanyang in-upload na Pilates session. At si General Mercado naman muling pumima ng kontrata sa GMA Network. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Starstruck's ultimate survivors are General Mercado! From being the ultimate female survivor ng Starstruck Season 1, fast forward to 21 years, sa dinami-rami ng mga projects at roles, still staying strong as a kapuso si Jeneline Mercado. Sa pagpirma niya muli sa kanyang home network, masisilayan pa natin si Jeneline sa iba't iba pang proyekto. Isang araw sa mga gusto niyang masubukan ay ang pagganap sa isang musical theater. Kasama ni Jeneline sa kanyang muling pagpirma ng kontrata, sina GMA President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavic Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Rasunable, at ang manager ni Jen na si Katrina Aguila. Well, Jen coincides with the start, the manifestation of a dream we both shared. Ang GMA noon, nagnanais na makapagpasikat ng artista. Si Jen naman, I'm presuming, dreamt of being an actress. So nagkataon, this was the first year of Starstruck, 2003. Nag-umpisa ang programa where Jeneline was the ultimate survivor na female. So on that basis, talaga yan ang OG. Definitely, homegrown all throughout. She's safe with GMA. Okay. There is no other network that will take care of her. It will only be GMA. Dito talaga siya nagsimula. Dito siya na-discover dahil sa Starstruck. At saka talaga siya yung dream, believe, survive. Aminado si Jen na di naging madali ang kanyang journey, lalo na bilang isang breadwinner ng pamilya. Binalikan din ang naging hiwalayan nila noon ng kanyang other half na si Dennis Trillo. Isa yun sa mga pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Kasi siya yung siya yung greatest love ko. This year, muling mapapanood sa telebisyon si Jeneline sa isang action drama series. Magbabalik din siya sa big screen para sa comedy drama film na Everything About My Wife, kasama si Dennis. Flex kung flex si Ruru Madrid ng kanyang muscles na kanyang pinagpaguran para sa series na Lolong Bayani ng Bayan na nag-pilot kagabi.
Maraming salamat po sa inyo. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, lubos na pasasalamat ang gusto kong ialay sa inyo. Kahit siya mismo, nasurpresa sa pilot episode kagabi. Pero there's more to come ayon kay Ruru dahil mas pasabog pa ang mga susunod na gabi. Makikilala na rin natin ang iba pang karakter sa buhay ni Lolong. Flexworthy din ang flexibility skills ni Marian Rivera sa kanyang Pilates session. Sa video, mapapahanga ka sa galing at ganda ng form ni Marian habang ginaguide ng kanyang instructor. And speaking of Marian, mapapanood na rin sa online streaming platform na Netflix ang kanyang Cinemalaya film na Balota this January 31. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Nakarecover na ang global tourism mula sa COVID-19 pandemic ayon sa United Nations. Dito sa Pilipinas, nakabangon na rin ba ang turismo? Saksi, si Nico Wahe. Travel is life para sa mag-BFF na sina Miggy at Nick. Sa 8 taon daw nilang pagkakaibigan, nasaksiyan nila ang magagandang tanawin sa Pilipinas at sa ibang bansa. Totoo raw ang friends that travel together, stay together. Yung travel kasi parang somehow nakaka-relax ako from my work. Tsaka parang nahihil ko yung inner child ko. Mas lalo pang nadagdagan ang kanilang lakwatsa nang magbukas ang mga paliparan matapos ang COVID-19 pandemic. There are lots of plans na na-cancel because of pandemic. So right after that, I can say na kating-kating mag-travel for the following years. At mukhang buong mundo ang nangangati para makapaglamyerda matapos ang pandemic. Ayon sa UN Tourism, nakarecover na raw ang global tourism mula sa COVID-19 pandemic. 1.4 billion international tourist arrivals na ang naitala worldwide noong 2024. 11% na mas mataas kaysa sa 1.3 billion noong 2023. Sa Europe, 747 million international arrivals ang naitala. 5% na mas mataas kumpara noong nakaraang taon at 1% na mas mataas noong 2019. Unti-unti na rin nakakabangon ang Asia Pacific. 316 million na naglanding dito noong 2024. 87% pa lang daw yan ang kabuuang bilang ng mga turista noong 2019. Sa Pilipinas, bumabangon na rin ang turismo. Sa datos ng Department of Tourism, 5.9 million ang tourist arrivals noong 2024. Bagamat hindi pa naaabot ang bilang ng mga turista na dumarating sa bansa noong 2019, kalidad naman daw ang nabigay sa atin ng mga bumisita na. They spent over 700 billion pesos. So, in 2019, I think they only spent 600 billion. So, that for me is already a very good news. In the end, kasi yun ang talagang nagda-drive ng economy natin. Ang mas gumagalaw daw ngayon ay ang ating mga kababayan. Ayon sa Congressional Policy and Budget Research Department ng House of Representatives noong 2023, 48.52 million domestic tourists ang nag-overnight sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mas mataas yan sa 46.38 million noong 2019. Ayon sa PTAA, naramdaman nila yan noong nakaraang taon. We had the Travel Tour Expo last year. We had over 100,000 people who visited us in February. With that, talagang we saw there was really, revenge travel was real, okay? Because we had over 800 exhibitors and they were all very happy. Inaasahan daw nila na mas marami ang pupunta sa Travel Expo nila ngayong taon na magaganap sa February 7 to 9. Kung deserve mo naman talaga yung travel kasi pinaghirapan mo naman yung perang babayaran mo doon. Kung gusto mo mag-travel, i-book mo na agad. Huwag ka na magdalawang isip. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.